Mateo, kay Brother Tony Dacles, sa magpapalang umaga po. At sa ating pong spiritual advisor, Reverendo Father Melvin Castro, isang magpapalang umaga po, Father Melvin. Ngayon, sa ating pong banal na ebanghelyo, ang mensahe po nito ay ang pagtawag, pagpili, at ang pagkahabag sa atin na ating Panginoon. Tunay nga po, no, sa banal na ebanghelyo po natin, sinasabi dito, tinawag po si Mateo. Sino po si Mateo? Si Mateo po isang makasalanan at isa po maniningil po siya ng buwis. Tunay nga po, isa po siyang publikano, sabi nga po. Kahit nga po si Mateo ay isang makasalanan, tunay nga po na tinawag po rin po siya ng ating Panginoon upang mag-isa po sa kanyang mga alagad. Isa po siya evangelista din po, kasi din po siyang alagad. Tunay nga po, sinasabi po sa ating ebanghelyo na tumayo si Mateo at sumunod po sa ating Panginoon. Tunay nga po, hindi po nag-alilangan si Mateo na sumunod sa ating Panginoon, sa pagtawag sa kanya ng ating Panginoon. Para tayo din po sa ating gawain po, tinawag po tayo ng ating Panginoon sa ating mga pangalan, sa iba't ibang pamamaraan at pagkakataon po. Tunay nga po sa lahat po kay Lord ay tinawag po niya tayo lahat na nakatayo po. Wala po tayong mga kasakitan. Tinawag po tayo sa mga pagsubok, sa pamamagitan po ng problema, hindi po sa kasakitan. Salamat po kay Lord kasi po, tunay nga po sa panahon ito na mahirap po ang magkasakit. Diba po? Salamat po kay Lord kasi tinawag po tayo lahat na nakatayo at patuloy po tayong naglilingkod sa Kanya. Diba po? Sabi nga po, ang pagtawag po sa atin na ating Panginoon ay taga po nakaplano na po yan. Sabi nga po, no? Ang pagtawag po sa atin, kailangan na po pag tayo tinawag po na ating Panginoon, sumunod po tayo agad. Huwag po tayo mag-alinlangan. Ang pagkatok po sa atin, ang pagtawag po at pagkatok po ng ating Panginoon sa ating mga puso ay tunay nga po may kadahilanan. Diba po? Tinawag na po tayo upang maglingkod at magtrabaho sa kanyang ubasan, upang ipahayag ang mabubuting balita ng kanyang kaligtasan. Tunay nga po na tayo ginagamit po ng ating Panginoon bilang kanyang mga mata, tenga, kamay at paa. Dahil po ang Panginoon natin, Espiritu lang po siya. Tunay nga po na sa ating paghahayo po, tunay nga po na ating pinapahayag ang mabubuting balita po ng ating kaligtasan. Ang ating pagsunod po sa Kanya, tunay po na napakasarap po. Mahirap na masarap po sumunod sa ating Panginoon. Marami po tayong isasakripisyo mga bagay-bagay. Unang-una po natin isasakripisyo ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya. Pero masarap naman po kasi po, ang pagpapala naman po ni Lord talagang binubuhos niya sa ating mga mahal sa buhay. Tunay din po sinabi din po sa ating Ebanghelyo na nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila ay magkakasalo kumain. At nang nakita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Tunay nga po ang Panginoon po natin, hindi po pumarito para sa matutuloy. Pumarito po siya para sa ating mga makasalanan. Upang ituwid po tayo sa ating mga pagkakasala. Kaya sabi nga po doon, hindi na po nangangailangan na manggagamot ng walang sakit. Ang may sakit lang po ang nangangailangan ng manggagamot. Tunay nga po, tayo po nung wala po tayo sa ating gawain. Ako po, talagang sa kasamitan ko po nung panahon na yun ay spiritual po. Tunay nga po na malayo po ako sa Panginoon. Kilala ko siya pero hindi ko alam ang lihim niyang panukala. Pero po, salamat kay Lord kasi po, natutunan ko pala po ang gawain natin. Tunay nga po, pinago niya po. Marami siyang pinago para sa akin. Tunay nga, hindi pa man po totally ako nagbabago, pero siguro naman po nasa kalahati na po nasa kalahati na ako pagbabago ko. Kaya hinihiling ko kay Lord na totally baguhin niya ako. Kasi, totoo po, ang oras po, hindi ko po yung ibibigay kay Lord ng buong buo. Inaamin ko po yan. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako ng oras ko, ibibigay ko sa yung buo. Kasi hindi ko kaya ibigay kay Lord yung oras ko. Talaga kasi nandiyan family, apo, di ba? Talagang hindi, salamat po sa aking Panginoon, bagamat hindi ko naman po maibigay sa kanya ng buong buong oras ko. Hindi pa rin po niya ako pinababayaan. Hindi niya ako iniwanan. Pati ang mga pamilya ko mayroong kasakitan, talagang pinagagalingan ko. Kaya salamat po, Panginoon. Kaya hindi po sa ating banal na Ebanghelyo, sinabi po dito, sabi nga po, sabi po, habag ang awa ng Panginoon. Habag daw ang gusto na ating Panginoon, hindi po mga ando. Yung tunay nga po, habag po, ang kailangan po ng ating Panginoon. Habag lang nanggagaling sa ating Panginoon para sa ating pong lahat.
Kasi kung di po tayo kahabagan ng ating Panginoon, hindi po natin mararamdaman ang pag-ibig niya sa atin. Tunay nga, ang paghabag niya sa atin wala nang hanggang doon. Diba po? Tunay na magpakasalanan tayo, pero pinili niya po tayo sa timbo ng karamihan upang magtrabaho sa kanyang ubasan. Hindi niya po tayo tinignan sa ating mga kasalanan. Tinignan niya po tayo kung paano po tayo magbalik loob sa kanya. Sana po yung pagbalik loob po natin sa ating Panginoon, huwag po natin sayangin, diba po? Narito na po tayo sa ating gawain. Ipagpatuloy na lang po natin ito at pagbumahin po natin. Kung gusto po natin, Panginoon, ang magsalita niya po ay ipalaganap po natin. Maghayo po tayo, palaganap daw po natin ang kanyang mga salita po. Sa ating paghayo nga po, tunay nga po na ang salita po ng ating Panginoon, pag umakyat po siya sa isang tahanan, tunay na ang may bahay po, talagang nararamdaman po nila ang mensaheng dala po ng ating Panginoon sa pag-akyat sa kanilang tahanan. Minsan nga po, meron po kami nakita ng tahanan ng mga Mary, na yung gospel ay talagang tumama po sa kanya. Sabi niya, tama-tama sa akin ang aking binasang Ebanghelyo. Tunay nga po, ang Ebanghelyo na tumatama sa atin, hindi po talaga, si Lord po may plano niya, hindi po tayo may tao may plano yan. Kung tayo po tinatamaan sa mga salita po ng ating Panginoon, hindi po sabihin, nagbago na po tayo. Diba po? Kailangan po, sumunod na po tayo sa mga pinag-uutos sa atin ng ating Panginoon. Huwag na daw po tayong matigas ang ulo. Na sabi nga po sa pagtawag niya po kay Mateo, tinawag po si Mateo dahil po, kahit po si Mateo sa makasalanan, manhingi ng buwis, di ba po? Kunay na, hindi nagdalawang isip si Mateo na sumunod sa kanya, di ba po? Talagang naging alagad po siya ng ating Panginoon. Kasama po siya sa 12 alagad ng ating Panginoon. Isa rin po siya sa 4 na evangelista ng ating Panginoon, di ba po? Tunay nga po na masarap sumunod sa ating Panginoon. Katulad nga po natin mga makasalanan, hindi ba po tayo karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon, pero hindi pa rin po niya tayo. Hindi niya po tayo tinitingnan sa ating mga kasalanan. Bagkus tinitingnan niya tayo kung paano tayo. Ang pagbabalik loob natin sa Kanya, talagang taos po sa ating puso. Once na nasumunod na po tayo sa ating Panginoon, huwag na po tayo, kailangan na po, lagi na po, diretso lang ang ating tingin. Huwag na po tayo bilingon. Bakit po tayo matisod? Pag po tayo natisod, mahirap na po bumangon, di ba po? Kailangan straight lang po tayo, huwag tayong bilingon sa kanan, huwag tayong bilingon sa kaliwa. Laging diretso lang po ang ating tingin. Si Lord po maging sentro ng ating mga buhay. Dahil kay Lord lang po tayo umaasa na lahat-lahat ng ating mga pangangailangan. Siya po ang ating the great healer and the great physician. Lahat po ng ating mga kasakitan ay siya lamang ang tanging isa-isa ang magagamot ng magpapagaling nito. Kahit na po napaka-pera po na isang tao, pag hindi po nilog po na ating Panginoon siya gumaling, hindi po siya gagaling. Kahit maubos pa po ang kayamanan niya, hindi po siya kagaling. Hindi po tulad na pag anong hirap ng tao, pag niloob ni Lord na gumaling siya, talagang instant healing, pinagkakaloob ng ating Panginoon. Amen po. Kaya wala po sa pera, nasa pagmamahal po natin yan, di ba po? Ang pagmamahal po natin sa ating kapwa, sabi nga po, isa po rin po yan sa nakakatulong para gumaling ang isang tao, di ba po? Katulad lang sa mga mahal natin sa buhay na may kasakitan. Sabi nga po, ipakita na po natin sa kanila pagmamahal natin hanggang nandito pa po sila. Kasi po, di ba, pag nawala na isang mahal mo sa buhay, doon po lang nakikita lahat ng pagmamahal mo sa kanila, di ba po? Pag nawala sila lahat ng magagandang bagay, binibigay mo sa kanila, magandang kataon, maraming bulaklak, di ba po, maraming pagkain, pero nasaan po ng buhay po sila, ano pong ginagawa natin, di ba po? Minsan pinababayaan po natin sila, hindi po natin pinararamdaman sa kanilang pagmamahal natin. Sabi nga po, habang narito po ang ating mga mahal sa buhay, iparamdam po natin yung pagmamahal natin sa kanila. Kasi po, pag nawala na po sila, kahit ibigay po natin lahat-lahat, hindi na po nila makikita yan. Hindi na po nila mararamdaman yan po. Kaya po hanggang nandito po tayo, hanggang nandito po ating mga mahal sa buhay, iparamdam po natin ang pagmamahal natin sa kanila. Tulad ng pagmamahal ng ating Panginoon sa ating lahat. Kailanman hindi tayo iwanan, hindi tayo pinabayaan. Kaya hindi po ang gawin po natin sa ating mga mahal, huwag po natin silang iwanan. At huwag po natin silang pababayaan. Tulad ng pagmamahal sa ating Panginoon Jesucristo. Ngunit nga po, sabi nga po sa ating, sa pinakabuot po ng ating Ebanghelyo ngayon, sabi po dito, si Jesus ay dumating para sa mga makasalanan. Tunay nga po, dumating po ang ating Panginoon para makasalanan, hindi po sa matutuloy. At dumating din po siya para sa may mga kasakitan, hindi sa walang kasakitan. Ang pangalawa po, hindi kailanman tumatalikod ang Diyos sa mga makasalanan.
kasalanan. Tunay nga po na kailanman, hindi tayo gagaguran po na ating Panginoon sa kabila nating mga kasalanan. Bagkus po talagang pinursigin niya na tayo ituwi sa mga pagkakasalang nagawa natin. Diba po? Tayo lang po tao na gusto lagi lumiliko, pero si Lord gusto niya tayo lang diretso tayo. Nawa po sa pagsunod natin sa ating Panginoon, nasa gawain na po tayo, pilitin po natin na mitiin po natin na landasing diretso, di ba po? Si Lord po maging sentro ng ating mga buhay at ang ating mga gawain. At ang ikatlo po ay ang gawain. Ang gawain ng Diyos at ang misyon ng simbahan ay palaging kaugnay na nagpapakita ng habag at awa. Tunay nga po, ang gawain po natin ng simbahan po, talagang lagi po magkadugtungan, di ba po? Na ang habag at awa po ng ating Panginoon talaga po, sa misa po, nakikita po natin yan. Hanggang dito po sa ating mga gawain po, ang habag at awa ng Lord na nararamdaman po natin sa bawat, talaga po pagkaitin po tayo nakikinig po sa pangasalita po ng ating Panginoon. Ang kanyang habag at awa ay tunay natin po nararamdaman. Talaga po na tumitimo po sa ating mga salita ang kanyang mga aral po. At sabi nga po, no, pag-uwi po natin, hindi po tayo uuwi ng basyo. Pag tayo umuwi, meron tayong i-share sa mga mahal sa atin sa buhay. Ng mga salita po ng ating Panginoon na ating natutunan sa gawain. Tuloy nga po, pasalamat po ko ngayon kasi ang nanay ko po araw-araw na po nakakanood ng ating gawain. Pag binuksan ko na po ang cellphone, nakatutok na po siya sa gawain. Kasi nga po hindi nga siya nakakalakad, lagi na siya po nakaupo. Tunay nga po, tinatapos niya po yung gawain natin. Mula pa simula na sa katapusan. Sabi ko, Lord, salamat po kasi ang nanay ko po, siya hindi po siya, nung bata pa siya, parang simba siya. Pero nung medyo edad na siya, parang nawala na siya sa presensya po ng ating Panginoon. Pero ngayon po, salamat po, kasi po, araw-araw na po siyang nanonood ng gawain natin. At nakikinig po niya sa mga salita po ng ating Panginoon. Talaga bang nanay ko nung kabataan niya po, nakita ko po sa kasama ko, yung lumuluto po siya sa Quiapo, di ba nakachang palubod sa Quiapo. Pero nung medyo nagdalit na siya, pero parang hindi na po siya ganun ka-aktibo sa gawain po ng ating Panginoon. Pero salamat po kay Lord kasi po muli po siya binalik sa presensya po ng ating Panginoon. Ngayon po nanonood na siya araw-araw po ng ating gawain. At nakikita ko naman po yung talagang nilalamnam niya yung mga salita po ng ating Panginoon na narinig niya po sa ating gawain araw-araw. Ay maraming po salamat po sa ating Panginoon. Siya po gumagawa ng paraan upang ang ating mga mahal sa buhay ating magpalapit sa Kanya. Tunay nga po na maraming salamat sa mga pagpalat, biyaya, pinakakaloob sa ating Panginoon. Bagamat tayo makasalaman, tunay na tinawag niya po tayo sa ating mga pangalan at pinagtrabaho niya po tayo sa Kanyang ubasan. Yun naman po, ito magpapalang umaga po sa ating lahat. Palapakan po natin na ang Panginoon. Ngayon po tawagin na po natin ang misaherong pinadala po ng ating Panginoon, ng ating pong elder, Brother Tony Dacles. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaya sa namunang ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Brought me and brought my
sa buhay. Holy Spirit, mahal na ina. Muli po Ama, nagpasalamat kami sa umagang ito na muli na naman po niyo kami tinawag at tinipon sa templong ito. Gayon din po Ama, ang mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Paspasanawan niyo kaming lahat, maging dito man sa loob at labas po ng templong ito. Pagkaisinawan niyo kami sa diwa, sa pag-iisip, sa layunin, gayon din sa aming mga paggawa, upang may sa buhay po namin, may sa katuparan, ang tunay na pagkatawag po ninyo sa bawat isa amin. Ano ang mga layunin na inyong pong iniatang sa bawat isa na nakikinig at nanonood sa oras na ito? Madama naman nila kung gaano sila pinapahalagahan ng Diyos na ating lumikha, kung paano kami nililigtas mo. Ganon din po ang aming mga sa buhay na iniiwan po namin sa aming mga tahanan. Lord, nariyan ka upang kami pangunahan, upang kami lakuban ng iyong banal na Espiritu, upang kami magkamit ng kaligtasan, lalo na po sa panahon ito ng pandemya. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito, Ama, hinihingi po namin sa ngalan ng iyong anak na sa Kristong aming Panginoon. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat, lalo na po yung mga nakikinig sa atin lahat. At bago po ang babati muna tayo sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa oras na ito. Sister Lina Hortales ng Cavite Cluster at ang ating kapatid na Sister Esther Costa Pinida ng Karangian, Tarlac City. Happy birthday po sa inyo. Sa inyo lahat. Ganun din po sa ating mga viewers, maging sa Iligan, sa Tacloban, sa Allen, Northern Samar. May nanonood po sa atin, Sister Healing sa Canada. At maging po ang ating mga kapatid sa Kabisayaan, maging po dito sa Northern Luzon at Central Luzon. Mayong buntag ninyo, baya paal daw ka, kikaw nga mga viewers, SGM viewers sa Candaba, Pampanga. Dangkel di Yamana, La Union. Good morning po sa lahat ng viewers. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito po'y pinamagatan ng pagkatawag kay Mateo. Kaya ang ating po pinakanta ngayon is offering a vlog. Sabi niya doon, you lead me, I'll go anywhere. Sapagkat tinawag tayo ng Diyos. Ang pagkakatawag sa bawat isa atin hindi puro pareho. Either singer ka, either preacher ka, either tagapaglingkod ka ng simbahan, or mahirap lang kung tinawag ka bilang maging chismosa. Wala pong nabasa kung gano'n na. So tinawag tayo ng Diyos sapagkat meron siyang mission na ibinigay sa atin. Kasi kaya tayo binuhay, nilikha for the purpose of God. Na may layunin ng Diyos upang papurihan, luwalhatiin natin ang amang lumikha. Hindi luwalhatiin ang pagiging chismosa at chismoso. Kung minsan nakita nila si Jesus na tinawag si Mateo na sa upuan nasa pintuan ng paningilan ng buhis, siya sinabihan, sumunod ka sa akin. Walang ibang salita. Tugon, sumunod ka agad si Mateo. Sa kanyang pagsunod na yon, sa araw na yon, bilang pasasalamat siguro sa Diyos, inanyayahan niya ang Panginoon na makipagtanghalian sa kanilang tahanan. Ngunit sa pagkakataon niyon, nakita ng mga Parisiyo ang Panginoon Kristo na naroon kila Mateo. Alam nila si Mateo ay maraming kasalanan sapagkat kung gatrabaho ka sa custom o sa BIR, maraming anomalya dyan, nakatago lamang. So nasabi nila, bakit nakikikain ng iyong guro sa mga makasalanan? So narinig iyon mismo ni Jesus at siya'y tumugon, ang manggagamot ay hindi nagtutungo sa mga walang sakit. Ang makasalanan ay siyang dapat iligtas ng ating manunubos. So every one of us, in the templong ito,
sa buong Pilipinas o sa labas man po ng ibang ng panig ng mundo, lahat tayo tinawag. Bakit kayo nakikinig ngayon? Bakit kayo nanonood? There was a purpose why God called you to become a member of this community or even a loyal viewer. Palakpakan natin sa Lord. Ngunit pagkatandaan po natin na sa ating pagkatawag sa atin, para bang minsan pinanghihinaan tayo ng loob, para bang ano ba ito kung kailan ako sumunod sa Diyos, saka naman napakaraming problema. Saka naman ang gulo-gulo, bakit ba ganito? Gumawa ko ng mabuti, may masasabi. Gumawa ko ng masama, mas lalong marami sinasabi. Ang gulo naman yan. Kaya ang ating topic ngayon, paano ba ito? Masalimuot na mundo. Ang topic nito, meron kinapapalooban po ito ng 6 na kategorya kung paano natin maintindihan ang pagiging masalimuot ng mundo. Una, kung bakit ito nagiging masalimuot ang mundo natin. Ang isang kategorya nito, sinasabi, huwag makipamatok. Ano itong huwag makipamatok? Huwag kang maging sausawero sa buhay ng iba. Paghawakan mo yung buhay mo sapagkat tinawag ka ng Diyos with a great purpose. Hindi o pang makialam ka sa buhay ng iba, lalo kung kapitbahay mo, maging inggitero ka. Lucas chapter 9:54. Sabi niya dito, nang malaman ito ni Santiago at Juan, sinabi nila sa Panginoon, payag po ba kayong paulanan namin sila ng apoy upang sila'y matupok ang salita ng Diyos? Salamat sa Diyos. So, mapapansin natin, sa una pa lamang bungad, sa Lucas chapter 9 verse 54, ito yung papunta sila ng Jerusalem, na dumaan sila sa Maria, ayaw silang padaanin ng mga Samaritano. Ayaw silang palampalis sa daan na yun, kailangan bumalik sila. Kaya sabi nila, gusto po ninyo, paulanan namin ng apoy para matupok ang ngayon. Si Juan po ito nagsasalita at saka si Santiago, magkapatid na anak ng kulog. Kaya sila may magpapaulan ng apoy, meron silang kapangyarihan na magpaulan ng kulog. Sapagkat ang tatay nila ay anak ng kulog kung tawagin. Kaya kung sino man sa inyo dito, magkakilala kayo na nagbubuga ng apoy, lumayo-layo kayo dyan. Dahil pag nagbuga ng apoy, so tiyak sunog kayo, matutupok kayo. Lalo kung chismosa yan, naku, tupok na tupok kayo. Walang tawanan. Hindi naman sinasadya. Tupok na tupok, parang dragon, ano? Hindi pag binugaan kayo, para kayo na-cremate. Talagang ganyan. Kaya kailangan maintindihan natin bakit masalimuot ang buhay natin. 2 Korinto chapter 5 verse 13. Sabi niya dito, kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos, at kung matino man kami, iyan ay parang sa kapakanan ninyo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit pa sinabi ditong, at kung kami ay parang nasisiraan ng isip, iyon ay para sa alang-alang sa Diyos. Bakit pa? Para nasiraan ng isip. Kasi ito ang pag tayo binago ng Diyos, pag tinawag tayo, andyan yung sumasayaw kayo sa worship song. Nagsatsatsa ka, o kayo nagtatango ka, o nag-iindak ka, nagtatataas ka, o kayo ay kayo ng iyong kamay. Sabihin, ano ba nangyayari sa tao ito? Hindi naman ganyan dati yan. Siguro baliw na yan. Alis ng tahanan. Hindi naman dating layas yan. Ngayon, makikita mo, bis ng bis, araw, saan kayo nagpupunta yan. Diba? Pero, sabi niya dito, kung matino man kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. Ano ba yun? Dahil sa pagpapahayag mo ng salita ng Diyos na siya nagpapabago ng ating pagkatao sa pamamagitan ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Walang sinabi na salita ng chismis, ha? Salita ng Diyos ang ipinapahayag. 2 Korinto chapter 6 verse 17. Sabi na dito, kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila,
Sabi ng Panginoon, huwag kayong hihipo. Hipo man sa kasama mo, sa ano pa mang karumihan, at tatanggapin ko kayo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung halimbawa, kakilala mo ang kabarkada mo marumi at siya po ay napakarumi kung tingnan ng Panginoon Diyos. So, paano kung lagi kayo nag-holding hands? Nahawa ka ba doon? Tanda, sinasabi, lumayo kayo. Humiwalay kayo sa kanila. Huwag kayong hihipo. Kung ang mga taong ito ay hindi tapat sa Diyos, ay huwag na ninyong gayahin, huwag niyong tularan. Magsilbi tayong ehemplo sa kanila. Si maliwanag sinasabi, lumayo kayo at humiwalay kayo sa kanila. Sapagkat kung sasama kayo palagi sa kanila, may kasabihan tayong birds of the same feathers flocks together. Kung chismosa yan, o mangungupit yan, mangungupit ka rin at chismoso ka rin. Hello? Tabi-tabi po ang tinamaan yung muko. Hindi naman po sinasadya yun, yung muko na lang. Pagkasakali naman po tinamaan na may nasa likod. Ganun din. Ikalawang Pedro 2:9-10. Sabi na rito, alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya, at kung paanong parurusahan ang masasama hanggang sa araw na sila ay hatulan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya sinasabi kanya, humiwalay kayo, huwag kayong hihipo ng mga bagay nila. Kung mayroon man siyang bago, payong, huwag nang hawakan yon. Sapagkat sinasabi nyo, humiwalay kayo at lumayo kayo sa mga taong masasama. Alam ng Diyos, sabi niya, kung paano ililigtas ang mga tapat sa Kanya at kung paano parurusahan niya ang mga masasamang gawa. Kaya kung meron kayong barkadang gayon, siguro pag-isipan na ninyo, baka bukas iba naman ang barkada ninyo, huwag na munang manatili yon. Sapagkat mahahawa kayo doon. Kung humahagalpak sa kalye ng tawa yan, nagkalsat, ganun din kayo. Ganun din ang tingin, ayan na yung trupang yan, ganun sila. So, ang naman na nanonood, nakakita sa inyo, iisipin na, iisa kayo sapagkat birds of the same feather flocks together. Hello? Hi. Lalo na ang mga sumusunod sa mga mahahalay na nasa ng katawan at humahamak sa kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat. Tandaan ninyo yun. Yung mga sumasalangsang sa mga salita ng Diyos, iwasan ninyo yun. Huwag niyong panatilihin sa inyong grupo o sa iyong barkada. Hindi bali ng isa o dalawa lang ang barkada mo. Kung matino naman, huwag nang pakaramihin yan. Kung siya namang sumisira sa inyong dakilang pangalan, sa inyong dangal, sa inyong pagkatao, sapagkat ang mga tao yun ay mayroong karumihan. Amen? Kung humahayo kayo dala-dalawa, pagkatapos ng hayo, pag uwi ninyo, nagpunta kayo sa SOGO. Paano ba yun? Meron tayong nalaman na ganyan, di ba? Kaya binawal na yung paghahayo na dalawa lang ng pareho at babae at lalaki. Pangalawa, para maintindihan natin bakit masalambot ang mundo, nasa na ba tayo sa pagiging alagad ng Diyos? Ano na bang antas? Ano bang kinalalagyan mo na ngayon? Ikaw ba'y masugid na disipulo ni Kristo o lulubog lilitaw ka lang na parang kabuti? Ikaw na mismo makakasagot yan. Kung talaga tayo ba'y hanggang ngayon nagbago na, tayo ba'y maaasahan na, tayo ba'y magiging tapat na ba sa kautusan ng ating Panginoon o sa mga salita na tinatanggap natin? Tayo ba'y nananatili doon sa salita na yun upang ang salita na yun ay manatili din sa atin? Kung nananatili sa atin ang salita ng Diyos, nananatili din sa atin ang Panginoong Diyos. Amen. Ikalawang Pedro 3:16-17. Sabi dito,
sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito lagi niyang pinapaalaala. Kaya ang ilang mga bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kautusan. Kaya nga ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayon, ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maliligaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa ngayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ang salita ng Diyos. So marina, kung parang sa binanggit natin kanina, ikadawang kategorya kung ano na talaga ang iyong kalalagayan. Sabi, nasaan na ba tayo sa pagiging alagad ng Diyos? Sinasabi niya dito sa bandang sa verse 17, sinasabi niya dito na, sa ngayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ibig sabihin, marami ka ng alam, malawak na ang iyong natutunan sa iyong pagdadalo, sa iyong pakikinig, sa iyong pagdadaliksik ng ating banal na aklat kung ano talaga ang mga diwa na mga itinuturo nito. Hindi yung nagbasa ka, basa lang. Bahala na kung naintindihan o hindi. So dito, pag tayo nagbasa, inuunawa at isinasabuhay para makita natin kung ano ang iyong sinasabi, ano yung nabasa, makita mismo sa iyong mga paggawa, pagkilos at higit lalo sa iyong pananalita. Ngayon, kung bulaksa ka pa rin magpahanggang ngayon, wala pa. Kailangan pa natin dagdagan yan. Kailangan pa rin baguhin. Kailangan pang linisin natin ang bagay na ito. Hingin natin sa Diyos ang biyaya ng pagbabago ng ating sarili. Pangatlo, mamuhay sa liwanag, maging kaanib ni Kristo. 1 John chapter 2, verse 10 and 11. Ang sinumang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag at walang anuman sa buhay niya ang pagiging dahilan ng pagkakasala sa kanyang kapwa. Ngunit, ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman, lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Salamat sa Diyos. So dito na yun, kaya minsan naalaala ninyo, linggo yun, nandito ako rin ang nandito, tinanong ko kayo, ano bang ibig sabihin pag tinawag mo ang iyong katabi na babae na sister? O katabi na lalaki, bakit tinawag mo na brother? Ganun lang ba yun? Basta makatawag tayo ng brother o sis, okay na ba yun? Kanda sinasabi, sino man nagmamahal sa kanyang kapatid na namumuhay sa liwanag at walang anumang bahid, alam anuman sa buhay ng nagiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa, magsilbi kang mabuting halimbawa. Igalang mo, irespeto mo ang iyong kapatid sapagkat sinabi mong brother o sister, ibig sabihin, sagot ko ang kaluluwa mo. Ang pagkakasala mo, ang pagtutuwid sa iyo, pananagutan ko yan sapagkat sinasabi sa Santiago chapter 4, verse 17 na ang taong nalalaman ng mabuti, ngunit hindi yun ang kanyang ginagawa, ang taong iyon ay nagkakasala. Nagbulag-bulagan ka lang doon sa maling gawa ng iyong kasama, ng iyong kapatid. Ikaw ang higit na magpapasan ng kasalanan, hindi yung taong gumawa dahil sapagkat kung iyon ay hindi naman sinasadya o walang kaalaman sadyang mangmang sa kautusan ng Diyos, ikaw ang magpapasan na higit pang kaparusahan. Ito'y pagkakasala sa pagwawalang bahala. Tandaan, ang ating titulo, huwag makipamatok. Baka naman lahat ng bagay, pinakialaman mo na, pati personal, pati lahat ng marinig mo, nakikisaw-saw ka na, away na naman yun. Hindi naging magulo lalo yan. Pagtutuwid na mayroong pagmamalasakit. Dapat ang siyang magtumiran.
1 John chapter 3, verse 17 hanggang 17 and 20. Sabi niya rito, kung meron man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya tinutulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Kung nakikita natin ang ating kapatid na nagugutom, na uuhaw, sabihin mo, kumain ka naman, kuminom ka naman. E alam mo, walang kakainin, walang iinumin, pero meron kang pwedeng ibigay, hindi mo maibigay. Magbihis ka naman, ang amoy mo parang ganyan na. Alam mo, walang pagbibihis, andyan yung tao talagang sarap sa kabuhayan. Pagsasabihan mo ng ganun, na hindi mo naman ang bibigyan kita ng pagbibihisan mo. Kasi ano nga naman yun, kung wari nagmamalasakit ka, ayaw mo naman tumulong, ayaw mo naman magbigay. Sinasabi ng ating banal na kasulatan, ang sino man sa inyo magbigay ng isang basong tubig sa maliit na bagay nito, ay sa akin ninyo ginawa. Eh kung nagdamot ka sa taong iyon, sino pinagdamutan mo? Yung taong iyon o ang Diyos mismo? Kaya pa sino may pera dyan sa inyo, bigay niyo sa akin mamaya. Maglalagay ako ng basket dyan na malaki. Pag napuno yan, ako kayo nang meron, kayo wala. Pero lang po yun. Pero, ito po maganda pa itong talinghaga dahil minsan, tayo mahilig tayong makisawsaw, mahilig tayong pumuna, ayaw mo naman tumulong. Lalo kung kita mo ng tao na hirap, eh kung walang pamasahe, iwan mo na lang yan dyan sa kanto, bahala na siya maglakad. Tara na. Diba? So ito, sinasabi dito na, ang taong iyon ay namumuhay sa pagsuway, paglabag sa mga kautusan ng ating Panginoon. Ecclesiastes 13:3. Ecclesiastes 13:3, sabi niya, kapag ang mayaman ay nagkasakit siya pa ang may ganang magalit. At ang dukhang napinsala ay siya pang may kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakaranas na ba kayo ng ganito? Ikaw na ang nasabi, ikaw na ang nasaktan, ba siya pang galit. Alam mo, minsan, ako natapakan ang paa ko sa sasakyan. Kasi bisikleta, wala nga ako noon eh. Ay nagsalita ba ng hahara-hara kasi yung paa na yan. Eh siyempre, ang sasakyan pumasikip. Oo, siksikan. Saan ko pinalagay yung paa ko? Sa ilalim ng upuan eh. Hindi naman nagkakasihin doon. Dahil babaluktutin ko ba yung binti ko? Minsan nakapagsalita tuloy ako. Kung ayaw ho ninyong maperisyo, sana po nagsarili na lang kayo ng sasakyan para hindi po masikip. Kasi pangit naman, ikaw pang sisinghalan, ikaw pang may kasalanan. Siya na nakasakit, siya pa ang galing. Halimbawa, nakakotse naman yung dumaan sa'yo, lumapit ka na ng kunti, oy, lumayo ka dyan, magagasgasan yung kotse ko. Merong ganon. Meron pa akong kamag-anak ko mismo. Ang sabi sa akin, mamayang ating gabi, pagtatabasin mo yung mga tanim nila dyan sa daanan, sapagkat nagugurisan yung aming sakyan pagkarido mga daan. Kita mo yun, uutusan pa ako ng masama. Naisip-isip ko, bakit hindi na lang kayo silang maglakad, iwanan yung sakyan sa highway, maglakad pa rito sa laloob para yung sakyan hindi magugurisan. O kaya naman, sila ang magputol, eh kung barilin sila, di sila ang tinamaan, hindi ako. Bakit ako ipapahamak? Dahil ba mahirap ako? Sila mayaman. Alam mo, minsan nakita ko sa Facebook, gusto na daw niya akong makausap. Bakit kaya? Wala naman akong utang na iniwan doon. Ang mga ganitong bagay na ating natututunan,
minsan dahil nga sa kanilang kalagayan, estado ng pamumuhay, piling nila kahit sila ang nakasakit, sila pa ang tama. Dahil ang ganitong pag-iisip, sinasabi ko nung linggo nung hayo namin sa may Bloomingtree, pag ganito ang ating katuwiran, you will never learn if you think that you are always right all the time. Wala kang matututunan. Dahil lagi kang tama, lagi sila puro mali. Walang mababago sa iyo. Dahil naroon ang kataasan naghahari sa iyo. As if that you have everything, you control everything. Kung umasta tayo, ganun na lamang. You will never learn if you are always right all the time. Lahat tayo nagkakamali. Basahin sa Roma 3:23. Huwag kang magiging sinungaling. Kaya sabi nga, sinungaling ka. Diba? Kasi nga, basahin mo yung banal na aklat. Dahil kung tayo namumuhay sa liwanag sa Diyos, dapat makita sa atin ano yung liwanag na yon. Kung liwanag man yan, nagliliwanag dapat ang iyong pagkatao. Dahil sa mga salita ng Diyos. Parang galit sila, tahimik. 1 Juan chapter 2, verse 19 and 20. Sabi dito, kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin sapagkat kung tunay na kabilang sila, natili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang natin. Chapter 3, verse 20. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Ito yung mga dati natin kasama, may kunti lang na hindi pagkakaunawaan, tumiwalag na, at kung ano pa ang sinasabi laban sa iyo. Diba? Maraming ganyan pagkakataon. Lalo kung ang piling niya siya ang direktor, kailangan ang sabihin niya, yon ang masunod, yun ang maganap. Huwag na natin paunlakan yung BOT na yan, pa-beauty lang yan, walang kwenta yan. Dapat ginagawa yung sinasabi ko. Ang ganitong mga panangungusap, ito pa'y wala sa liwanag kung hindi ang kanilang kalooban ay pinaghaharian ng kasamaan. Remember that ang sinasabi na ang taong namumuhay sa kasalanan ay anak ng may dalawang sungay at kalabaw pala yun. Hindi naman pala yung diablo, kalabaw. Hindi naman masama. Diba? Sasagot naman ng kalabaw, oo nga. So ganito mga bagay, ito po ay ating pong pinapaliwanag para sa simpleng paraan upang ito'y ating tuluyang maunawaan kung paano natin isa sa buhay ang diwa ng katuluan ng ating Ebanghelyo. Pangapat, na kategorya, maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos, maging kapuri-puri para sa Kanya. Ano ba sa palagay natin? Kalugod-lugod na ba tayo o kaasar-asar? Kapuri-puri o kairi-irita? Tayo na rin na nakakaalam niyan kung anong pinagagagawa natin noon kahapon o sa linggo o kanina paggising itabi nagmumura agad o kaya anumang mga bagay na ito. Tayo nakakasagot niyan sa katanungang ito. Tayo ba'y kapuri-puri? Nagdasal ka ba kanina pagkagising mo? Nagpasalamat ka ba sa Diyos? Binigyan ng muling pag-asa ng ating Panginoon. Sa naligtas ka, pati mga anak mo, ang pamilya mo. Nagbigay ba tayo ng pasasalamat sa lumikha na binuhay ka pang muli na malusog sa araw na ito? Ecclesiastes chapter 25, verse 1. Sabi rito, may tatlong bagay na aking kinagigiliwan na kinalulugdan ng Diyos. Ang maganda sa paningin sa tao. Ang pagsusunuran na magkakapatid,
ang pagkakaibigan ng magkakapitbahay, ang pagmamahalan ng mag-asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatlong bagay yun na pinagdidiliwan ng ating Panginoong Diyos. Ano daw yun? Pagsusunuran ng magkakapatid. Pangalawa, pagkakaibigan ng magkakapitbahay. At ang pagmamahalan ng mag-aasawa. Tatlong bagay na yan. Ngayon sa isang pamilya, mayroon kayong mapapansin kapitbahay. Hindi naman sila mayaman, marami silang magkakapatid. Pero tahimik na namumuhay, wala kang maririnig na mga away-away na nagliliparan ng plato, madaling araw pa lang, pati kaldero nagkalantugan na. Hello? Sila'y nagsusunuran, nagmamalasakitan bilang magkakapatid. At kung minsan yung pamilyang yon, sa buong barangay, kung tatanungin mo, puring-puri silang mabuting halimbawa. Bakit? Sapagkat sila'y namumuhay sa liwanag at hindi sa kadiliman. Mayroon naman magandang pamumuhay, o mayroon naman kasing hirap din naman ninyo, ubod naman yung yabang. May naging kapitbahay ako ng 38 years. Diyan sa amin. Ang kanilang supply ng kuryente, jumper. Pero may aircon, naka-aircon, naka-pressure. Tanghali tapat, lalabas ng bahay, naka-jacket, sabing ganon. Lumabas ako sa bahay. Ginaw na ako doon sa aircon na yan. Dito muna naman ako sa labas magpapainit. Nakaw na nga yung kuryente, mayabang pa. Sabi ko, Lord, patawarin naman ninyo itong kapitbahay kong ito. Sa sugod ng yabang, minsan magkano, ayaw ko ng ulam na yan, bumili ka ng gano'n, paparinig pa. Pagdating sa bahay, pareho palang ulam namin tuyo. Bakit gano'n ang yayabang pa? Minsan pati ikaw, nagkapitbahay, magkakasala ka dahil naririnig mo, nakikita mo. Malaman-laman ko dahil ako po ay naging lupon po ako ng barangay, yung nagkaroon ng kaso yung doon sa barangay sila, yung bahay pala nila, pinagsanla nila, dalawang pinagsanlaan, hindi nagkakaaway-away ngayon. O ayan ang napala ng kayabangan. Nalaman ko tuloy. Imbis na tahimik ako. Dahil naging lupon ako, tigapag ano ko ng mga usapin doon sa barangay, nalaman kong lahat kung sino doon may mga utang, malalaking utang. Ay nako, ismuso na tuloy ako. Tawad po. Ang mga bagay na ito, tandaan po natin, dahil kung kayo mag-asawa, kahit na kayo ay simple na mumuhay lang, hindi naman kayo away ng away, ang pamilyang tahimik talaga sila. Ang kapayapaan ng Diyos naghahari sa kanila. Pero kung murahan kayo ng murahan, simula paggising, dadating pa lang yung asawa, babatoy mo ng takip ng kaldero sa pintuan, okay, itik ka muna. So ito mga itong sinasabi dito ng tatlong bagay na kinalulugdan ng Diyos, nawa po maunawaan natin, nawa kung maaari tularan natin, kahit man hindi natin maging perfect ito, pero at least nakikita sa paggawa natin. Ang ating mga anak, kung ito'y lagi nagkakagalit-galit, away-away. Ano bang kapayapaan mayroon tayo doon? Diba? Eh kasi si nanay, paborito si bunso. Si tatay mo paborito yung pinaka si ate, si kuya. Sinisigaw pa yun. Ngayon, kung ganyan ang ating pamumuhay, kulang tayo ng pagtawag ng paggabay ng Diyos sa ating buhay. Amen. Amen. Dapat ang ating pamumuhay sa loob ng ating bahay, laging sentro lagi ang ating Panginoong Diyos. Amen. Subukan mong pagbangon pala nagmumura ka na. Ay hanggang gabi yan, puro pagmumura gawin, dami mong kaaway. Lagi mong kagalit sa loob at labas ng bahay, sapagkat pinagaharian ka ng kaguluhan. Amen? Ecclesiastes 28, verse 22. Sabi niya rito, walang magagawa ang dilang malupit sa tunay na banal. Ang kamandag niya ay hindi tatalab sa pusong dalisay, ang salita ng Diyos.
So dito, makikita natin na sinasabi dito sa talatang ito, kung tayo namumuhay na banal, tayo namumuhay ng maayos, matuwid, kahit nasumpahin ka pa ng mga kapitbahay mo, kahit sumpahin ka pa kung sino-sinong tao, dahil alam ng Diyos na matuwid ka, ikaw sumusunod ka sa kautusan ng Diyos, nasa kaliwanagan ka, hindi tatalab sa iyo yan. Sapagkat ikaw ay pinagaharian ng divine shield ng ating Panginoon. Kung wala ka rin ganun, pag minura ka, mumurahin mo rin yun. In return, gagawin mo rin yung ginawa sa'yo. Diba? Dahil nga tayo ay namumuhay ng hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Paligpakan natin ang ating Panginoon. Sana, ang pagkakataon ito na ating ginagabuhay sa ngayon, dahil ang tanong nga natin kanina, nagpasalamat ka ba na muli kang ginising at wala kang nararamdaman na anumang sakit na yung pangangatawan? Bagamat mahirap tayo, ngunit pinalalakas ka naman ng Diyos sa mamagitan ng iyong espiritu. Amen. Amen? Panglima, mission accomplished ka na ba? Tanong ulit. Isipin natin, simula ng bata ka, magpahanggang ngayon, senior ka na, do you think mission accomplished ka na sa buhay, sa mundo? Or hindi pa? O nag-uumpisa pa lang? Marcos 8:36. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapahamak naman ang kaluluwa niya? May babayad ba siya para sa mabawi niya ang kanyang buhay? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa tanong ito, na sinasabi niya, mission accomplished ka na ba? Hindi masama ang yumaman. Pag ito'y gagamitin mo sa pamatamang pamamaraan. Paano yumaman? Pero kung yumaman ka naman sa pamagitan ng pandaraya o pagbibinta ng mga bawal na gamot, abay, teka muna. Nakakatakot yata yan. So dito, malalaman po natin na kung magkamal man tayo ng kayamanan, ngunit punong-puno naman tayo ng kasalanan sa pamamagitan ng marungi na pagkakamit ng kayamanan na ito, mapapahamak din naman ang iyong kaluluwa. Ano ang saysay niyan? Sapagkat pag namatay ka, iiwan mo rin naman ang lahat ng yan. Wala namang madadala sa langit. Kahit na mayroon kayong sariling tindahan ng sasakyan sa inyong bahay, naroon ng 20 uri ng sasakyan, o marami kayong mga property kung saan-saan, ngunit ang kaluluwa mo naman, buhay pa, sinusunog na. Paano ba yan? So napakahirap yata ang ganitong uri ng kalagayan. Kasi sinasabi ko ito, magkamit man ako, mapasakay niya man ang lahat ng kayamanan sa mundo. Pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, hindi ng kanyang kaluluwa, pati pamilya, mga asawa at anak niya. Dahil nakapokus lamang ang kanyang sarili sa pagpapayaman. Mayroon kwento tungkol sa bagay na ito. Mayroon isang tao na isang executive sa isang kumpanyang multinational company. Halos wala na siyang panahon sa bonding ng kanyang pamilya, lalo na yung araw ng linggo. Dahil puro na lang negosyo, puro na lang sa trabaho. Nagreklamo ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Ano ba yan? Puro ka na lang trabaho, wala ka ng panahon sa mga anak mo, sa pamilya mo. Ang sabi niya, kaya mo, darling, malapit na akong mag-retire. Pag nag-retire ako, magbabakasyon tayo buong pamilya. Kaya maghanda-handa kayo, malapit na. Pupunta tayo sa mga ganitong lugar, mga namimiss natin. Dumating ang buwan, ang taon ng kanyang pagre-retiro, nakatanggap siya ng malaking halaga sa kanyang retirement fee. Sabi niya doon sa kanyang asawa at kanyang mga anak, ihanda na ninyong inyong mga dadalhin ng mga gamit.
Alis tayo bukas, magtutungo tayo sa Hong Kong. Yun ang unang destination natin. Pangalawa sa Roma. Dahil matagal akong hindi nakapagsisimba, babawi na lang ako doon. Alis tayo ng mga alas 4 ng umaga dahil alas 6 ang flight natin sa Naiya. So excited lahat ng buong pamilya, lalo na yung kanyang mga anak, lalo ang bunso. Alas 4 na, sabi ng bunso, "Ma, ano ba yan? Alas 4 na," sabi ni Papa, "alas 4, ba't di pa siya lumalabas sa kwarto?" May iwan tayo ng eroplano, gabiyahe pa tayo. Sabi ng nanay, "Anak," doon sa panganay, "puntahan mo nga, gisingin mo. Sabihin mo, alas 4 na, aalis na tayo." Pinuntahan, kinakatok ng anak, hindi naman sumasagot, binuksan niyang kwarto. Di pinuntahan yung tatay niya nakahiga, ginigising niya, yung pala, yung tatay nila, nauna nang magbakasyon sa kanilang pamilya. Bakasyon na wala nang babalikan. Patay na pala. Sapagkat siniil mo ang lahat, ipinokos mo sa Diyos. Diba sabi na, may sasabi ng Panginoon, ng ating kautosan, sabi, may nagsasabi siya, "Bukas pupunta ka sa ganitong lugar at kami mananahan na kayo na magkakalakal doon at kami kikita ng ganito kalaki." Sinasabi ng Bible, hindi nga ninyo alam ang mangyayari sa inyong buhay bukas, tapos ganyan kayo mangusap. Kita? Walang nakakatiyak sa ating bukas kung buhay pa tayo. Makakamit pa ba natin ang mga pangarap na yun o hanggang panaginip na lamang yan? O kaya kung bigyan ka pa ng buhay ng ating Panginoon, kinabukasan. Wala. Walang ganyan. Hindi na kayo kinabukas. Nabibiro lang naman ako. Kwento pa lang yun eh. Nagpatangay naman kayo. Yung mga ganitong bagay, kaya nga sinasabi, mission accomplished ka na lang. See? Yes. Ano ang relevance ng tanong na yon dito sa binasa natin sa Marcos 8:36? To the fact na naintindihan natin, kung tayo ba'y gumawa ng mabuti ng ating obligasyon bilang pagtugon sa misyon na ibinigay sa atin ng pagtawag ng Panginoong Hesukristo sa iyong pangalan. Amen? Amen. Pangalim, hindi naman talaga masama kung tayo ay pagkalooban ng kayamanan. Hanggat gawin lang natin ito, magbahagi at gawin natin ito sa wastong pamamaraan. Mateo 6:20. Sinasabi rito, sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at walang kalaw at kalawang na maninira at walang makakapasok na magnanakaw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naalala niyo yung isang mayaman na sabi niya, "Gigibahin ko yung aking kamalig at magpapatayo akong isang napakalaking kamalig sapagkat puno na ang aking imbakan. At wala akong gagawin kundi iinom at kakain na lamang sapagkat wala na akong kailangan." Anong sagot ng Panginoon? Mahal. Bukas, mamaya. Kukunin ko na ang buhay mo ngayon. Diba? So dito, sinasabi niya, kung mag-iipon tayo ng kayamanan, puro kayamanan ng makasanlibutan sa lupa, ay pag namatay ka, mabuti kang makadala ka doon isang 5. Eh baka wala kang madala roon kung hindi ang mga tanging kasalanan na pinaggagawa mo sa pamamagitan ng paggawa ng kamayamanan na yon. Kaya sino bang mayaman sa iyo dyan? Iwan ninyo mamaya, ha? Maglalagay ko sa pintuan dyan na lalagyan. Malaki pa siya. Galing. Sapagkat sinasabi sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dahil doon walang insekto na maninira, walang kalawang na makasisira sa kayamanan inyong pinadala sa langit. Kwento ulit.
Chismoso talaga na si Brother Tony. Kailanman, kay magtatapik, nag-chismis talaga diyan. Mayroon magkapitbahay, isang napakayaman, siya ay gobernador sa kanilang lalawigan, at yung isa naman mga ngalakal ng mga basura, mga tira-tira sa kali. Ang mayaman, pag-araw ng linggo, nagpadala lang siya ng sobre. Simbahan, pamisan na lang doon. Kasi sponsor ako doon. Mayroong cutting of the ribbon doon sa ganitong lugar. Mininong ako sa kasal doon. Ako'y mayroong atinan ng meeting. Mayroong ganyan sa LGU. Kailangan ko magtungo ron. Tapos yung isa naman na kapitbahay ng mga ngalakal, tuwing linggo siya ay nagtutungo sa simbahan. Sinigapasalamat, Lord, maraming salamat. Napuno yung aking kariton ng mga pinaglumaan ng mga napulot ko sa basurahan. Maraming salamat po. Marami akong magagamit para sa aking pamilya ngayon. Pwede mong kapasalamat siya doon. So nung namatay itong mga ngalakal, sa kahirapan, nauna siyang makarating sa langit. Nung namatay naman si gobernador dahil na-ambush, dahil sa punta rito, punta roon, sponsor doon, sponsor dito, pagdating niya sa langit, kumatak sa pintuan, nagbukas ng pinto si San Pedro. Sabi ni San Pedro, anong pangalan mo? Ako niya si gobernador ganito. Tinignan doon sa libro, oo, dito pa nga. O tama nga ngayon ng araw ang dating mo, sabi ni San Pedro. Tinawag niya ngayon si Arkanghel, yung mensahero ng Diyos. Kaya ito si Gob doon sa kanyang destinasyon. Dumating na agad si Arkanghel. Aba, limusin kaya ang sasakyan. Talaga, gobernador kaya ako sa amin. Dapat lang limusin yung aking sasakyan. On the way, kanya pagbibiyahe, nadaanan niyo yung kanyang kapitbahay na mahirap. Ala, ang gara ng bahay, mansyon. Aba, mga ngalakal lang kayo sa lupa. Bakit ito napaganda ng bahay dito? Saan kayo kumuha ng ipinambili ng mga materialis dito? Isamantalang mamulot ng basura yan. Siguro niya, sa akin, mas marami. Ang dami kong sponsoran, dami kong sobre pinadala sa simbahan, nagpapamisa ako doon dahil ako mayroon naman na kaya na magpamisa ng ganon, magbigay ng halaga. Habang sila yung bibiyahe, napapansin niya, barong-barong yung mga kabahayan, hindi na Forbes Park Subdivision. Hindi nangangamba na siya, sabi niya, di ho ba tayo nagkakamali ng ating dinaraanan? Sabi naman ni Arkanghel, hindi po talagang dito tayong destinasyon. Bakit yung kapitbahay ko na mahirap lang, ang ganda ng bahay ang aking itinuro sa iyo? Bakit ako dito, tagpay-tagpay karton at plywood naman itong mga bahay na nakikita ko? Ang katunayan, sabi ni Arkanghel, yan nga po yung bahay ninyo eh. Bakit ganyan? Hindi pwede sa gobernador ako doon. Ang dami ko inanak ng kasal, binyag doon. Sponsor ako sa ganito. Kasi di naman ako kayo nagsisimba pag linggo. Pag nagsisimba kayo ng linggo, yung kapitbahay mo, nagpapadala dito ng hollow blocks, ng mga pako, yero, at pintura, nakaipon po siya, nakapagpatayo ng bahay. Kayo naman po, wala naman kayong binigay. Kaya yun lang, ang amin na kayanan, tagpitagping karton at mga plywood, yun po ang para sa inyo. Dahil nag-ipon ng kayamanan sa lupa, walang inipon na kayamanan ng mapalangit. Amen? Ang chismoso talaga ni Brother Tony. Santiago 3:16. Sabi niya rito, sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Ang salita ng Diyos. So kung ang focus ng buhay natin ay pagpapayaman, magulo ang buhay natin dahil ayaw mong malamangan ng kunti. Kahit isang sentimo, hanapin mo yun. Bakit kulang yung sukli mo? Di ba itong resibo, ito lang, kulang ito na binalik mo sa akin. Away na ngayon, imbes na tayo magkaroon ng tama ng relasyon sa ating empleyado, sa ating mga tauhan, nagkakaroon pa ng pagkikiringan at kaguluhan dahil masyado tayo nakatutok sa kayamanan na ito.
Kaya yung may sukli dyan, ipalig niyo sa akin mamaya. Natatawa tuloy ako. So ito talagang kung nasaan yung ang ating laman ng ating isip at puso ay pagpapayaman sa ating sarili, nandoon talaga yung magiging magulo sapagkat gusto mo lahat ng makita mo sa iyo. Ito kailangan kumita ako dyan, kailangan triple ang tubo ko dyan. Hindi ako pwede malugi dyan dahil mababawasan yung aking kayamanan. So imbis na nagkakaroon kayo ng magandang ugnayan, lalo kung sa kapwa negosyo, minsan pinapatay pa yung kalaban sa negosyo. Diba? Dahil nag-iinggitan, dapat masulo ko ito. Dahil ako ang pioneer dito, ako ang pinakauna, ako ang dapat na maghari sa lugar na ito, upang higit pa ako yumaman, dapat yung kinikita ng hardware na yan, sa akin mamimili ang mga customer na yan. Sisiraan pa. Tapos pag-aalog pa na kung ano-ano. Dahil ang tutok natin, nakapokus ang ating sarili sa kayamanan na yun. Kaya kung sino man ang mayaman dyan, ipadala ninyo sa community, baka makatulong yan. Santiago 4:4. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi niya alam ang nakaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo. Kaya ang sinumang nagnanais na makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang kanyang sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit kami kaaway mo ang Diyos? Sapagkat kinapupukutan ng Diyos ang umiibig sa makasanlibutan. Kailanman hindi maaring magsama ang makasanlibutan na diwa at ang diwa ng makalangit, sapagkat ito ay laging salungat. Kung ang ating pinapahalagan ay yung mga gawa natin ng sinaunang buhay natin, masigit sa atin ang pagpapahalaga dito, tayo po ay nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat lumalabag tayo sa mga kautusan ng Diyos na kung sino man umiibig sa mundo ay nagiging kaaway ng Diyos. Bakit umiibig sa mundo? Kung ang iba dyan, dahil masyadong pinapalagan ang pamumuhay sa mundo ito, merong kabit, may number 1, number 2, number 3. Minsan dyan, meron ang babae ng lalaki, meron din naman lalaki ng bababae, o kaya ang lalaki ng lalaki rin. O di ba? Dahil ang ganito mga gawa, kahalayan, sinusunod natin ang pamumuhay sa mundo. Lalo kung yung nagagandahan tayo sa ating kalapit-bahay, kinikindatan mo ngayon hanggang sa ayun na naman, hindi mo, pigilan mo yan sapagkat lumalabag ka na naman sa iyong mga sinasabi, tinuturan niya sa harapan. Diba? So ang ganitong buhay natin, na dapat po natin maunawaan kung bakit napakagulo, masalimuot ang mundo dahil nagpapatay ka sa tawag na ating kapaligiran. Pero kung nakapokus ka kay Kristo, ang sentro ng buhay mo, sa puso mo, sa hanap buhay mo ay si Kristo, magiging payapa ang ating pamumuhay. Amen? Palagpakan natin. Sa ganitong paraan, nawa po mga kapatid, ang ating po mga tinuran sa umagang ito po isang magdagdag liwanag sa ating kaisipan at may sa buhay natin ang totoo at kung para maintindihan po natin kung bakit nga ba masalimuot ang pamumuhay sa mundo ito. Amen. Ang ating itong mga pinagbatayan na pinapayo dito na huwag makipamato sa kapwa, sa ibang tao. Pangalawa ay nasaan na ba tayo sa pagiging alagad ng Diyos. Ang pangatlo ay mamuhay sa liwanag. Ang pang-apat dito ay ang maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos at sa tao. Panglima, mission accomplished ka na ba? O ang pangahuli ay yumaman ka na bang talaga? Ang yaman na tinutukoy po dito ay hindi lang yaman sa makalupa, kundi kayamanan pati sa langit. Tayo na rin po makakasagot yan kung ilang milyon, bilyon na pong ating deposito sa langit na nakalagak, o maging sa lupa kung ilan na bang laman ng inyong account sa bangko, tayo na rin po ang makakaalam niyan. Nawa po mga bagay na ito, makaragdag po sa ating pagpapalawak sa ating kaunawaan bilang mga lingkod ng Diyos. Tayo na po tayong lahat. Pater Noster, Kay Sinisiari, Sanctific
Gator no bitong, abin gatreg ng toong, kiat banang kastuha, si Kopenselo at yung tera. Bigyan mo kami. Iya mo kami ng mga sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na mapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa gusto, kaya kami sa lahat ng masama amin. Ave Maria, gratia trina, Dominus tecum benedicta, tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sa pamamagitan ng Diyos, panalangin mo kami kasalanan, kaya po kami mapatay. Gloria Patri, Filio Spiritus Sancto. Para sa naman sa walang hanggan siya nawa. In nomine Patri, Filio Spiritus Sancto. Amen. Awitin po natin ang pagpapatawad.